Bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan. Masaya na naman po kami sapagkat tayo po ay nagkasama-sama na naman dito sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at sa ating pong talakayan, kasama na naman po natin ang ating pong masigasig at masayahin nating Director ng Sabbath School, Pastor Villanueva. Welcome po, Pastor, sa ating programa. Magandang araw din sa iyo, Pastor Ben. Ako'y muling nagpapasalamat sa iyong paanyaya at kagalakan para sa akin talaga ang maging kabahagi ng mahalagang programang ito. Sa atin pong mga tagapakinig, taga-subaybay, magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay dumako na sa ating ika-4 na leksyon. Ito'y may kinalaman po sa kaligtasan. Pero bago po tayo magpatuloy, ay napakagandang tayo muna po ay humingi na patnubay ng Banal na Espiritu upang gabayan tayo at akayin tayo sa pagkaunawa sa mga kaaralan ng ating Panginoong Hesus. Tayo po yung manalangin, papangunahan tayo ni Pastor Villanueva. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at makapangyarihang Ama na nasa sa mga langit. Kinikilala po namin ang inyong pagiging Diyos at Ama na maaaring tawagan namin sa kasalukuyan. Pinagtitiwala namin ang aming buhay sa inyo sapagkat kayo ang makapangyarihang nag-iisang maaari naming pagkalooban ng aming mga sarili. Ngayon, kinikilala namin ang aming mga kahinaan. Ngunit may lakas ng loob kaming lumapit sa inyong banal na luklukan sapagkat nagtitiwala kami na ang katwiran ni Jesus ay maaaring tumakip sa amin at maging karapat-dapat kaming dumulog sa inyong banal na harapan. Hinihiling po namin ang pagpatnubay ng inyong banal na Espiritu at sa pamagitan ng kanyang paggabay, sasapatan ng aming karunungan upang aming matuklasan ang mga katotohanang mahalaga sa aming kasalukuyang kabuhayan. Ito naway makatulong sa amin upang lalo kaming maging handa sa malapit ng pagdating ng inyong anak. Ingatan kami at pagpalain at salamat po sa inyong pagtugon, alang-alang po sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral na may paksang kaligtasan. Bakit pa natin kailangan ng kaligtasan? Nakakalungkot na napakarami mga tao ngayon na nabubuhay ay hindi nila pinapag-ukulan ng pansin ang kanilang kalagayan na may pangangailangan ng kaligtasan. Kaya ngayon po sa leksyon natin ito ay tatalakay natin ang malaking pangangailangan ng kaligtasan sapagkat ang sangkatauhan ay napapahamak. Bagamat napakarami mga tao rin ay hindi nalalaman ang kanilang kalagayang napapahamak. Subalit sa pamamagitan ng pag-aaral natin ay makita natin ang pangangailangan ng kaligtasan. Ating punto ngayon ang ating susing talata sa aklat ng Juan, Kapitulo 3, talatang 16. Ganito kumika. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So pagpalain naman ng Panginoon ang pag-aaral natin ito, at ating pong pasimulan ng ating pagtalakay. Pastor, sa ating pong sa inyong ginawang pag-aaral ng ating leksyon ay paano nyo nakitang mahalaga na maunawa ang mabuti ng mga tao ng ating mga taga-subaybay ang paksang may kinalaman sa kaligtasan? Unang-una ay dapat muna nating madama na mahalaga ang kaligtasan sa ating sarili. Mm-hmm. At pagkatapos, mararamdaman natin ang kahalagahan na ang pagkaligtas ay dapat yung kaalaman tungkol sa pagliligtas ng Panginoon ay maibahagi sa iba. Mm-hmm. Sa akin, napakahalaga na pag-aralan ito sapagkat
natuklasan ko ang aking sarili na walang kakayanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. At ang lahat ng mga bagay na nagaganap dito sa sanlibutan ay nangangahulugan na ang buong sanlibutan ay patuloy sa pagkapahamak. Nangangailangan tayo ng kaligtasan. Kaya napakahalaga, Pastor, na pag-aralan ito. At ang mga tao ay likas na naghahanap ng kanyang magiging kalayaan mula sa mga nararanasan dito sa sanlibutan. Ibig natin ng pagbabago. Ay kung halimbawa hindi natin tatanggapin ang alok ng Panginoong kaligtasan, edi binanggit mo nga kanina, no, magkakaroon ng kapahamakan. At pero nakakalungkot nga na napakaraming mga tao ngayon, hindi nila alam ang kalagayan nilang napapahamak. Kaya hindi nila makita yung kahalagahan din ng kaligtasan, hindi nila makita yung kahalagahan ng tagapagligtas, sapagkat hindi nila nakikita ang kanilang sarili mga napapahamak. Pero ito nga yung gusto rin natin ng ating Panginoon na magkaroon ng kalutasan ang suliranin ng kamatayan. Kaya meron siyang alok na kaligtasan. At ang kamatayang ito, ang sabi nga ay mamayaman o mamahirap, ano man ang antas natin sa lipunan, tayong lahat ay pupunta sa kamatayan. Pero may panukal ang Diyos. Siguro yung kamatayang tinutukoy dito ay hindi lang yung basta namatay, kundi yung pagbabayad ng kasalanan. At yun ang hindi nakita ng marami mga tao. Kaya tunghayan po natin ang ating pag-aaral dito sa ating leksyon. Paano makakamit ang kaligtasan ito ng ating Diyos? Marami ang mga naghahangad na maligtas at ibig makamit ito. At talagang mahalaga yung paraan kung paano ito makamit. Doon sa mga nakadarama na kailangan nila. Meron namang kailangan nila pero ayaw aminin. Pastor, halimbawa ay ako'y hindi kakain at sabi ko ako'y hindi nangangailangan ng pagkain, hindi ang kahulugan noon ay hindi ko talaga kailangan ng pagkain. Kung ako ay nakakaramdam ng gutom at sabihin kong hindi ako gutom, ay ako'y nagsisinungaling. Kung ako ay nangangailangang maligtas at sabihin kong hindi ko kailangan ng kaligtasan, hindi totoo yun. Kaya may nagsasabi din sa akin, Pastor, na, Pastor, kung ikaw ay maliligtas at ikaw ay pupunta ron, kakapit na lang ako sa iyo para ako ay makasama. Ang kaligtasan ay makakamit hindi sa pagkapit mo sa sino mang ililigtas ng Panginoon. Ang kaligtasan ay makakamit sa pamagitan ng pagkakaloob ng Panginoon. Kaya ito, Pastor, ay gift, kaloob. Ang tawag ng mga makabago ngayon sa gift ay regalo. Sa Biblia ay ang sabi ay ito'y kaloob. Sinundan pa na walang bayad. Para talaga napakaliwanag. Pagkakaloob, walang bayad. Regalo ito eh. So, makakamit mo ang kaligtasan hindi sa dahilang pinagtrabahuhan mo o binayaran mo, kundi makakamit mo ito dahil ito'y regalo. Ay paano mo naman makakamit ang regalo kung bagaman hindi yung babayadan? Ang regalo ay nakakamit kapag niregaluhan ka at iyong tatanggapin. Pag hindi mo tinanggap kahit regalo yan at walang bayad, ay hindi mo rin mapapakinabangan, Pastor. Yun ang sa pag-aaral ko nakita ko, yung binasa nating susing talata kanina. Ay ito ay ang sino mang sumampalataya, hindi naman nasabi ang sino mang magtrabaho o magpakahirap, magsakripisyo, ay maliligtas. Ito ay libre. So sa malinsabi, ang kaligtasan ay makakamit hindi sa sariling sikap. Kasi sa banal na kasulatan, may nakita tayo nagsariling sikap si Adan at si Eva. Sila yung mga naunang naghangad ng kaligtasan sa pamamagitan ng sariling sikap. Kasi maunawaan nilang nung sila magkasala at nakita nila ngayon ng kahayagan nila hubad, ay nagsikap silang magtagni-tagni ng mga dahon at kanilang itinakip. Ay ito'y simbolo ng kanilang pagsisikap na iligtas ang kanilang sarili. Pero ang panukala ng Panginoon, bibigyan sila ng kasuotang balat. At nagpatay nga ng tupa at kinuha yung balat at yun ang ibinihis sa kanila. So, hindi sa sariling sikap.
ang kaligtasang tinutukoy din dito na sabi mga pastora ito'y regalo, hindi ito kagaya ng sweldo. Kasi yung sweldo, alam natin ang sweldo yung kabayaran sa ginawa mo. Pinagtrabahuhan mo. Dahil pinaghirapan mo, ito ang sweldo. Hindi ang kaligtasan ay regalo, hindi siya kagaya ng sweldo. Hindi rin siya kagaya ng gantimpala. Ay bakit ka ba tatanggap ng gantimpala? Kasi meron kang nakamit na Meron kang mithiin. skills, meron kang expertise. Meron kang kakayahan, nagawa mo yung the best mo, kaya ito ang gantimpala. Ay sa kaligtasan hindi po pwede yung magaling ako kaya dapat ibigay mo sa akin ang kaligtasan. Hindi ganon. Hindi natin pwedeng pilitin ng Diyos na ibigay sa atin dahil tayo ay nagkiklaim na, abay, pinaghirapan ko yan. Ginawa ko yung the best ko. Hindi ganon. Hindi rin siya parangal. Kasi pag sinabi natin parangal, ay meron kang accomplishment. Ay sa kaligtasan ay wala ka talaga. Kundi ang sabi nga sa biyaya. Pag sinabing biyaya, hindi tayo karapat-dapat, pero sa kagandahan loob ng Diyos, ibinigay niya sa atin ang kaligtasan. Yan ang ipinangaral ni San Pablo. Hindi lamang yan turo dito sa Ebanghelyo o sa Gospels, kundi yan ay nasa Epistles. Sinulat ni Pablo sa mga taga-Epeso doon sa 2, talatang 7, patuloy hanggang 9, ay tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Dahil naroon ang reason, baka kayo'y magmalaki. Baka magmalaki. Yan. At sabihin, kaya ako naligtas dahil ako'y mahusay. Pero dito nga, binanggit mo na ang kaligtasan ay regalo. O sa termino ng banal na kasulatan, ito ay kaloob. Na walang bayad. Walang bayad. At pag sinabing kaloob, wala kang babayaran, wala kang aabutin, wala kang paghihirapan. Sapagkat hihintayin mo na lamang, ang gagawin mo na lamang ay tanggapin. Ang ibibigay ng Panginoon. So napakaganda, Pastor. At Pastor, yung sinasabi, binanggit mo na rin kanina, yung sa Epeso, no? Yung naligtas tayo sa biyaya ng Panginoon. O sa wikang English ay grace. Ay sinasabi na ang grace ay libre. O sabi natin, ang kaligtasan ay libre. Pero hindi siya cheap. Hindi siya mumurahin. Hindi siya mumurahin. Sapagkat yun ay nanghulugan din ng halaga. At ang halaga noon ay ang buhay ng ating Panginoon Hesus. So, kuminsan kasi binabaliwala pagka libre. Di ba? Kuminsan tayo ay, ito'y nadinig ko rin sa ilang mga businessman. Alam mo, hindi tama yung mga libre-libre. Kasi pagka libre, hindi pinapahalagahan. Kaya kahit ka mura lang, pabayaran mo. Bakit? Para pahalagahan nila. Pero hindi applicable yun sa kaligtasan. Kasi sa kaligtasan, hindi mo mabibili. Hindi mo bibili. At saka bibili. Wala na sa Chinatown. Libre, pero hindi ang ibig sabihin libre. Ay walang katumbas na halaga. Yun. Libre na hindi natin pinaghirapan, pero merong ibang nagbayad. Para lang ganito siguro, Pastor, para maunawan natin mga taga-subaybay. Halimbawa, tayo kakain. Sabi ko, Pastor, halimbawa, kagina lamang, tayo nag-breakfast. Sabi ko, Pastor, halika, kumain tayo. Libre na kita. Hindi mo pinaghirapan yon. Tinanggap mo na lamang ang pagkain. Pero, hindi ibig sabihin din noon na tayo libre ay wala nagbayad. Walang bayad. Hindi nagbayad. May nagbayad. Ako'y nagbayad. Ako'y nagbayad. Ibig sabihin ay, libre ka. Pero hindi ibig sabihin ay, ganun lang yon na parang walang halaga. Walang halaga. May nagbayad. Ayun. So, sa kaligtasan, ito'y libreng ibinibigay sa atin, pero binayaran ito ni Jesus. Ng ating Panginoon Jesus sa pamamagitan ng halaga. At yung halagang yun, hindi natin kayang bayaran. At wala tayong kakayahan. At dahil dito ay ibinibigay ito sa atin ng Panginoon. Magandang pag-aralan, Pastor, ang kaligtasan, ano? So maganda yung acronym ng grace, ano? Ang sabi ay grace, God's riches at Christ's expense. Meron pa isang kahulugan ko nakita sa salitang grace. Grace received and can't be earned. Puro grace yun. Grace, hindi natin maaring matamo o mabayaran sa pamamagitan ng sarili natin sigap. Sa ating pag-aaral ay, hinanap ba ng tao ang kaligtasan? Sa aking pagbabasa, Pastor, ang Ama ang naghanap sa atin. Minsan ay tayo nagtalakay ng isang mahalagang leksyon tungkol sa Ama. Tinalakay din natin ang leksyon tungkol sa anak. At doon
ay nabanggit na ang Ama ang naghanap sa atin. Mhm. At ang anak ay naghanap din sa atin. Mhm. Ibig sabihin, pagdating sa kaligtasan, hindi ang tao ang hahanap para maligtas. Mhm. Ang sabi sa wikang English ay, the Father does not wait passively, Mhm. but actively seeking. Siya ang gumagawa ng pagsasaliksik, ng paghanap sa mga nangawawala. Mhm. Ang atin na lang tungkulin ay hayaan natin na tayo masumpungan. Aha. At tayo ay natutuwa na tayo ay nasumpungan Aha. ng Panginoon. Ganun sabi sa Juan, ang alam ko ay sa 10:11 ay talagang, o doon sa Lucas 19:10. Oo, siya na parito upang Siya na parito. hanapin ang Aha. mga nawaglit. Siguro may imagine din natin yung kalagayan ng parabola ng ating Panginoon Jesus na yung tupa na may isang tupang napahiwalay na nawala. Okay. Iniwanan niya yung 99 at pinaroonan niya yung nawawalang tupa. So, ibig sabihin ay ang Panginoon ang siyang naghanap. Hindi tayo ang naghanap ng kaligtasan. Ang Diyos na nakakaalam na kailangan natin ng kaligtasan, siya ang humahanap sa atin para hindi tayo mapahamak. Pero, Pastor, nangyayari talaga kung minsan yung may mga nadinig din ako ng ibang mga tao na sabi nila, hinanap ko ang kaligtasan at nasumpungan ko. Na para bagang iba doon sa sinasabi ng Banal na Kasulatan, ang Diyos ang humanap sa tao. Pero ito naman yung tao nagsasabi, ako ang naghanap sa kaligtasan, kaya ako naligtas. Hindi ako maligtas kung hindi ko hinanap ang kaligtasan. So paano natin ito pagtutupahin, Pastor? Kasi may mga talata ding nagsasabi, Pastor, na paghanap. Sa katunayan doon sa Mateo 6:33 ay nagsasabi na seek ye first the kingdom of God. Na pinakakahulugan ng mga tao na, dapat hanapin natin, malibang hanapin natin, hindi tayo makakarating sa kaharian. So, kailangan ang paghanap. Hindi lamang ang Panginoon ang hahanap sa atin. Dapat hahanapin natin. Siguro maganda ding ating ibahagi kung ano ang kahulugan nito. Bakit sabi natin, ang Diyos ang humahanap sa atin. Pagkatapos, ang sabi naman sa talata ay, hanapin mo ang kaharian. Hindi tayo mahanap. Paano ba ito natin may paliwanag sa ating mga taga-subaybay, Pastor? Siguro tingnan natin yung aspeto na sino ba ang kausap ng ating Panginoong Jesus? Ay ang kausap na rito yung mga mananampalataya na sila ay nasa kamay na ng ating Panginoon. Sila ay tumanggap na sa ating Panginoon, sila ay mga ligtas na. Pero ang sabi ay hanapin, Pastor, kung babasahin natin mabuti, sinasabi ng binanggit mong paghanap sa Matthew 6:33, ay huwag tayong tumigil doon sa seek. Kasi meron niyang mensahe talagang diwang dinadala na seek ye first the kingdom. Ibig sabihin ay, ang ikaisipan din dito ay unahin ang kaharian ng Panginoon. Na tayo lahat ay may mga kanya-kanyang ginagawa. Pero ano man ang ating gawain, ano man ang ating profesyon, unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Hindi ibig sabihin ay hinahanap natin maligtas. Tayo mga ligtas na. Ligtas na tayo. Tayo mga ligtas na, tayo mga nananampalataya na. Pero bigyan natin ng tamang priority ang ating buhay. Unahin natin yung mga dapat unahin. Yun ang sabi na, alin yung mas mahalaga, unahin natin. Mahalaga ang pagkain. Iyan ang background ng talatang yan. Mahalaga ang damit. Mahalaga ang damit. Maraming mahalaga mga bagay. Mahalaga ang pangangailangan pero sa buhay unahin nito. natin yung mas mahalaga. At yun ay may kinalaman sa kaharian ng ating Panginoon at sa kanyang katwiran. At itong mga bagay na ito idadagdag na lang sa atin. Hindi isinabing baliwalain mo na huwag ka na magtrabaho, ikaw sumamba ka na lang na sumamba. Hindi ganon. Pero ang trabaho ay mahalaga. Ang ating mga normal na gawain sa araw-araw ay mahalaga. Pero unahin muna natin ang Panginoon bago ang mga bagay nito. Siguro kung bibigyan natin ito ng aplikasyon, ay pagkagising natin sa umaga, maganda rin yung nagbabasa rin ng dyaryo, di ba? Kasi sabi na iba, hindi pwede mabuhay na walang dyaryo. Kaya yung bang hinahanap talaga na, maganda yun. Siguro sabi natin yun ng kanyang kagustuhan, pero bago yung dyaryo, unahin mo muna ang Biblia.
O pagkagising sa umaga, ay huwag mo na karakara yung mga gawain kagad. Unahin muna natin ang lumuhod sa harapan ng Panginoon at italagang ang ating sarili sa Kanya, inuuna muna natin ang Kanyang kaharian. Napakaganda, Pastor, ang iyong paliwanag. Sapagkat ang mga tao ay nalilito dahil ating ipinapaliwanag sa kanila na hinahanap tayo ng Panginoon, siya ang nagkukusa, siya ang nag-take ng initiative, una siyang humanap sa atin, una siyang umibig sa atin, pagkatapos ng talatang ito naman ay hanapin mo ang kanyang kaharian, hanapin mo ang kanyang katwiran. Kaya, salamat, Pastor, sa iyong pagpapaliwanag na yan. Yan ay makakapagbigay linaw na mayroong mga priorities sa buhay, pero ang pinag-uusapan talaga doon yung pangangailangan pang araw-araw ng tao, ang pananamit, ang iyong tirahan, ang maraming pangangailangan sa buhay na ito, hindi yan ang priority. Mahalaga din yan. Pero pag ang inuna mo ay ang katwiran ng Panginoon, yung mga iniisip mo yan, idaragdag ng Panginoon. So, Pastor, siguro yung ibang nagsasabi na hinanap ko ang Panginoon, ay maaring may katotohanan din. Pero bago ang kanyang paghanap, nauna munang humanap sa kanya ang Panginoon. Yeah, okay. Siguro hindi natin binabaliwala kasi yung mga nagsasabi na, alam mo, hinanap ko ang Panginoon. Ako naghanap sa Panginoon. Mahirap naman natin pasinungalingan, Pero pag-aralan natin mabuti sa kanyang tunay na kalagayan. Bakit ang tao ay nagkaroon ng hangaring hanapin ang Panginoon? Hanapin ang kaligtasan. Dahil una nang hinanap siya ng Panginoon at ang banal espiritu gumagawa na sa kanyang puso. Ang banal espiritu siyang kumikilo sa kanya, kaya siya ngayon naghahanap na sa Panginoon. Kaya siya naghahanap na sa kaligtasan. Kung walang paghanap sa kanya ng Panginoon na gumawa sa kanyang puso, hindi niya kailanman hahanapin ang kaligtasan. Okay. Hindi niya hahanapin ang Panginoon. So, may katuwiran din na kanyang hinanap ang Panginoon, pero tingnan lang natin na mas nauna lamang munang naghanap ang Panginoon at nang gumagawa na sa kanya ang Panginoon at sa kanya hinanap ngayon ang Panginoon at ang kaligtasan. So may katotohanan, tama sinabi ng Biblia na ang Diyos ang nauna. Siguro yung punto roon ay yung kanina nagpasimula ang initiative. Sino nagpasimula ng paghanap ng kaligtasan ng sangkatauhan? Nauna muna ang tao. Kasi nauna muna ang Diyos. Nauna muna ang Diyos. Kasi wala pang nang lalangin pa lamang si Adan at si Eva, wala pa silang kasalanang ginagawa, ay ginawa na ang plano ng kaligtasan mula sa walang hanggan. Ibig sabihin ay, nasa panukala na ng Panginoon na kung ang tao may magkasala, ito na ang provision. So, sinong gumawa ng provision? Ang Diyos din. Diyos din. Nang ibig sabihin ay, alam din ng Diyos, kung ang tao ay umalis, kung ang tao ay humiwalay sa Kanya, siya ang hahanap. Siya ang hahanap. Kaya nung si Adan at si Eva ay magkasala, nagtago sila sa Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Adan, Eva, nasaan kayo? Hinahanap. Hinahanap. Hindi sapagkat hindi alam ng Panginoon kung nasaan sila. Kundi gusto rin ipakita ng Panginoon sa kanila na sila nasa waglit na kalagayan. Okay. At ang Diyos ngayon na nagsisikap na abutin sila. So, hinanap ng Diyos ang tao at ang tao naman ay tumugon sa paanyaya ng Panginoon, hinanap din niya ang Panginoon. Okay. So, ganito po siguro natin nakita. So, makita natin dito, ang initiative ay nanggaling sa Panginoon. Sa Diyos. Yan ang mahalagang maidiin natin sa maidiin natin na ito. na gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos na hinangad niya ang ating kaligtasan. Na nang tayo ay nawawaglit pa, nung tayo mga makasalanan pa at mga masasama pa, ang Diyos ang naunang humanap sa atin. So, we have a seeking God. Pastor, nabanggit natin kanina rin, ang Diyos ang naghanap sa atin. Naligtas na tayo. Kung tayo mga ligtas na, ay meron din sinabi dito sa aklat ng Lucas 13:34 na magsumikap kayong maligtas. Magsumikap kayo sa pagpasok sa kaharian ng langit. Siguro pagkukulan natin ng pansin na Pastor yung talatang yon. Ano ba talagang binabanggit diyan sa 13:24 ng Lucas? Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. So narito nga, Pastor, yung kaisipan. Magpilit. Sa ibang Tagalog, ang sabi, magpumilit. Magsumigasig. Para bagang ang dating magsikap ka na ikay maligtas. Ay, di ba? Kuminsan na nadidig natin din na
Kumbaga doon sa isang utos naman ng ating Panginoon na yung pag-iingat ba ng Sabat, ito'y nadinig ko talaga noon, na sabi, ay sumimba ka para ikaw maligtas. Sumimba ka naman para ikaw maligtas. Para bagang, malinaw yun, na salvation by works, di ba? Na ibig sabihin, pag sumimba ko, doon ako maliligtas. Naligtas ako dahil ako'y sumimba. Ay, hindi yata tama sa... Salvation by works na yan. So, ang aking... parang ganito rin ito, na magpumilit ka. Magpumilit ka. Para ikaw maligtas. Kanina nabanggit mo na at naging malinaw na sa ating pag-aaral na kagaya noong paghanap sa kaharian, hindi ang ibig sabihin noon ay hindi pa tayo naiiligtas kaya mo hahanapin. Kundi iniligtas na tayo at ang mga taong iniligtas ay mayroong inuunang dapat na unahin. Walang iba kundi ang katwiran at kaharian ng Diyos. Ganon din ito, Pastor. Hindi ang ibig sabihin nito ay hindi pa tayo naiiligtas, kaya dapat tayo magpumilit. Iniligtas na tayo, pero ang isang taong iniligtas, habang nasa sa lupa pa, ay mayroong likas ng pagkakasala. Yung nature ng pagkakasala ay nasa sa atin pa. We have still the sinful nature in us. At yun pong likas na yon ay humahatak sa atin para malayo. Na malibang tayo ay magpilit, ay hindi tayo bibitiwan, may puwersa. May puwersang bumabatak sa atin. Dahil po, ang kapangyarihan ng kasalanan ay naririto pa sa sanlibutan. Kaya, hindi lamang po tayo iniligtas at pinalaya ng Panginoon sa kabayaran o kaparusahan ng kasalanan. So, we are set free. Hindi po lamang sa penalty, kundi po sa power ng kasalanan. Ngayon, habang tayo nasa lupa, may kapangyarihan ang puwersa ng kaaway na malibang itong mga iniligtas na ito ay mayroong pagsusumikap, pagpupumilit na yun naman nakikita ng Panginoon, hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon, Pastor. Ibig sabihin, ang Diyos din ang gumagawa sa atin. Yung ating mga pagsunod na pagpupumilit natin tayo ay magtapat sa Diyos, hindi ibig sabihin tayong gumagawa ng kaligtasan. Hindi yan. Iniligtas na tayo ng Panginoon, pero gusto rin naman ng Panginoon tayo magtuloy-tuloy. Tayo mag-exert ng effort na tayo ay hindi basta mahila sa kaliwa o hindi tayo basta maakay sa... Kasi ang kaaway nga'y gumagawa para hilahin tayo pabalik sa sanlibutan. Akayin tayo muli sa pagkakasala. Akayin tayo sa mga pita na laman. Pero tayo magpupumilit na hindi tayo para dyan. Tayo nakikristo na, diretso na tayo sa Panginoon. Okay. So, hindi ito magiging salungat doon sa tinatawag na kaligtasang regalo ng Panginoon. Yan. Pastor, napakaganda ng ating talakayan. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna po'y magbabalik pagkatapos na ilang paalala. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Welcome back sa programang Oras ng Pag-aaral. Pastor, kanina iniwanan natin ang tinatalakay natin paksa na may kinalaman sa yung paghanap na ginawa ng Diyos sa tao upang siya'y maligtas. Ngayon naman po itong haya natin, bakit kailangan pa ang kamatayan sa pagtubos sa kasalanan? Kasi, Pastor, ang kasalanan ay mayroong kabayaran. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya sa tanong mo na, bakit kailangan pa ang kamatayan? Ay sa simpleng sagot, para mabayaran. Kung babasahin natin, ang Roma 6:23, ay talagang ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At yan ay ginawa ng, kahit sa Old Testament, yan ang ginawa ni Abraham. Nung siya'y manampalataya na siya ay maghahandog, nangangailangan ng kamatayan. Kaya doon siya nanampalataya na ang Panginoon ay maglalaan ng tupang mamamatay bilang handog. Kailangan ang kamatayan.
Kaya malibang may dugo. Yan binabanggit din niya sa Hebrews 9:22. Basahin natin ang Hebreo 9:22. At malibang Ato, ganito pong wika. Sa Hebreo 9:22, at ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So magkakaroon lamang ng kapatawaran kapag ka may dugo na nabuhos. Yung dugo na yon ang siyang pambayad sa kasalanan. Dahil sabi mo nga kanina, yung Roma 3:23, wala nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero doon sa 6:23 ay binanggit na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So nandoon ngayon ang malaking pangangailangan. At ang pambayad ay talagang buhay na kailangang mayroong dugo na dadanak. At dito na nga yung binanggit mo, Pastor, yung ang ating Panginoon Susay na parito bilang kordero ng Diyos. Maganda, Pastor, ating basahin itong Juan, sa Juan 1:29. Okay, ganito po wika. 1:29 na aklat ng Juan. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siguro, Pastor, bigyan natin ng background. Sa lumang tipan kasi, ang kauna-unahang pagpatay ng tupa ay naganap noong si Adan at si Eva magkasala. Kinuha yung balat ng tupa at ibinigay sa kanila. Hindi naman po pwedeng kunin yung balat ng tupa na hindi papatayin ng tupa. So nandoon ngayon yung proseso na pagkatas na patayin ang tupa, hindi sila ang namatay. Yung tupa ang namatay. Para tubusin sila. Ibig sabihin ang kamatayan ng tupa ay substitutionary death. Kung sa ating Panginoon Jesus naman, sa ating Panginoon Jesus naman, siya yung kordero ngayon na inilarawan sa lumang tipan na pinapatay. At ang dumating na nga ating Panginoon Jesus, siya na nga yung gagawa ng pagtubo sa kasalanan. Siya na ang pambayad. Siya ang kinakailangang mamatay. At doon sa binasa natin sa Hebreo 9, ay sarili niyang dugo ang siyang kinakailangang ipambayad sa kasalanan para mapawi ang kasalanan. Kaya yung Pastor, doon sa lumang tipan na mayroong literal na kordero na pinapatay, ay simbolo yun na mayroong mamamatay para sa kaligtasan ng tao. At yun ang alam ni Juan. Kaya nang kanyang makita si Jesus ay sinabing, narito ang kordero ng Diyos. Anong kahulugan noong kordero? Maliwanag yun sa mga Hudyo. Na ang background ay alam nila na sila'y nananampalataya na may darating na Mesiyas, may darating na tagapagligtas. Na yun ay kinakatawanan ng mga tupang kanilang inihandog. Yan, oo. Ay ibig sabihin, nung makita yung ni Juan Bautista ang ating Panginoon, nang sabi niyang ito ang kordero ng Diyos, ay talagang marahil ma-imagine natin lingon ng lahat ng tao. Ito na yung inihintay nila. Ito na yung Mesiyas. Dito makita natin, Pastor, na bagamat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pero siya Diyos din ng kahatulan. Siya isang matuwid na hukom na hindi maaring ang kasalanan ay palagpasin lamang. At sasabihin natin, dahil mahal kita, sige, forget it. Ganun na lang. No. Ang justice ay kinakailangan masatisfy. At para masatisfy ito, ang Diyos din ang gumawa ng provision. Ang sarili niyang anak ang siyang magbabayad upang kumagkagayon, ang hustisya ay magkaroon ng kasiyahan. Mapagbigyan yung hustisya at mapagbigyan yung kahabagan ng Diyos. Kaya nga dito makita natin sa kadiyusan na rin yung ang katwiran at saka yung pag-ibig, sabi nga, nagtagpo. Yan, nagtagpo. Naglakip. Okay, so ipagpatuloy po natin. Meron po sa ating lesson binabanggit na saan tayo pinalaya ng Panginoon at ano ang kahulugan ng mga ito. May mga may freedom na tinutukoy dito sa ating lesson. Paglaya. Saan ba tayo pinalaya ng ating Panginoon nung tayo ay, nung siya pumunta rito sa lupa? At anong kahulugan ito sa atin? Ang Biblia ay nagsasabi na tayo ay pinalaya. Sa tanong mo na, saan tayo pinalaya? Ang mga pinalalaya, Pastor, ay ang mga nakukulong.
ang mga bihag. Saan ba tayo nabihag? Ano ang nakabihag sa atin? Kung tayo ay naging bihag ng kasalanan, ay sa aking pag-aaral, Pastor, ay pinalaya tayo mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Siguro yung related na talata dito, Pastor, ay maibahagi natin. Okay. Basta dito sa Lucas 4:18. Sa Lucas 4:18. Tingnan natin ang ganitong wika. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. So dito makita natin yung tayo naging mga bihag. Ang ating Panginoon ay nagpunta dito para magbigay ng kalayaan. So ating pambasahin itong nasa 7:48, Pastor. Ng aklat ng Lucas. 7:48. Okay, ang sabi rito. At sinabi niya sa babae, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Yan. Sa makatuwid, ang Panginoon ay nagpapalaya sa mga taong alipin ng kasalanan. Mabigat ito, Pastor. Yung ikaw ay guilty, hindi mo halos mailarawan kung ano ang kalagayan ng isang taong ang pakiramdam ay napakabigat. Kinakailangang mayroong liberator. At yan ay ginampanan ng Panginoon. So, spiritual yung paglayang hangad ng Diyos. Paglaya natin sa kasalanan. Paglaya natin sa kasalanan. Mawawala yung bigat na nadarama natin. Magkakaroon tayo ng satisfying or fulfillment sa buhay. Pastor, binigyan mo ng diin yung paglaya ng tao sa kasalanan at sa kapangyarihan nito. Pero dito lamang ba tayo pinalaya ng ating Panginoong Hesus? Nabanggit ko na yung layunin ng Panginoon sa makasalanan ay makalaya tayo mula sa pagkabihag ng kasalanan. Gayunpaman, layunin din naman ng Panginoon na makalaya tayo mula sa karamdamang pisikal. So, pinalaya tayo sa napakatinding sakit, napakatinding karamdaman. Walang iba kundi kasalanan. Pinalaya tayo ng Panginoon doon. Ngunit, nais din ng Panginoong makalaya tayo sa mga kahirapan, mga kagulumihanan, mga paghihirap dito sa sanlibutan. Ngunit habang tayo narito sa sanlibutan, ay nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng mga ikababalisa natin. Ang iba dyan ay sakit na physical. Ngayon, may mga nagkakasakit. Gusto nilang makalaya dahil napakabigat din ng physical na karamdaman. Yung iba ay mayroong mga terminal illness. Hinatulan na sila ng manggagamot na gano'n na lang kahaba ang kanilang magiging buhay. Ibig nilang makalaya doon. Sa iyong tanong, ay doon ba lang sa kasalanan tayo pinalaya o pinalaya din tayo dito? Ay, ang ating Panginoon kasi siya ay nagpagaling din siya ng mga may karamdaman. Ibig sabihin, pinalaya rin sila sa kanilang mga paghihirap na pisikal. Ako'y naniniwala, ang hagad ng Diyos ay hindi lang tayo mapatawad sa ating kasalanan, kundi tayo magsigaling din sa ating pisikal. Kaya nga, no, sa mga pagpapagaling na ginawa ng ating Panginoon, ay talagang pinakita niya yung kanyang misyon, mapalaya sila. Pero hindi lahat ay kanyang napagaling. Pero halimbawa, Pastor, ako ngayon ay may kasalanan. Humingi ako ng patawad. Ako'y nananampalatay, pinatawad ako ng Panginoon. Nangangahulugan din ba ito na ako'y gagaling na rin sa aking sakit na pisikal? Ay hindi lang naman kabayaran ng kasalanan ang ating pinag-aaralan, kundi yung bunga ng kasalanan. So, ang kasalanan ay may bunga. Ibig sabihin, yung consequence nito. Yung consequence nito, kung halimbawa ay ikaw ay palakain ng maalat, may consequence yun. Maaaring magkaroon ka ng kidney failure. Ngayon, kung ikaw naman ay mahilig sa matatabang pagkain, ano naman ang result noon?
Maring Sa puso. Oo, sa puso, sakit sa puso. Kaya ang isang makasalanang tao ay nakakaranas ng mga bunga ng kanyang paglabag. Hindi lamang sa moral law, kundi sa health principles. Halimbawa, Pastor nga, ako halimbawa nagkaroon ng cancer. Ay di hingi ako ng patawad sa Panginoon at alam ko na kanyang patatawarin. At ako'y nananampalataya rin na, Panginoon, pagalingin mo ako, ay ako'y magpapahayag ngayong, Panginoon, ako'y nananampalataya na ako'y kaya mong pagalingin. Pero hindi ako gumaling. Manakapay, nataningan ang aking buhay na hanggang doon na lamang para mabuhay. Nangangahulugan ba ito na kulang ang aking pananampalataya? Wala akong masabi na kulang ang pananampalataya, pero ang isang taong tunay na nananampalataya, gumaling man siya o hindi, ay mananampalataya siya na siya'y pinatawad, ay mayroon siyang pag-asa sa buhay na walang hanggan. So, yun ang aking pananaw. Hindi ko pwedeng banggitin na, yan, hindi ka gumaling. Kasi kulang ang pananampalataya mo. Hindi ko pwedeng banggitin yon. Lalo na kung ikaw ay pastor, nagdadalaw ka ng may sakit. Pagkatapos ay sasabihin mo na ipanalangin na kita. Hindi ka gumaling. Ay sino kaya sa atin ang kulang ang pananampalataya? Ikaw o ako? Ako kaya may kulang na pananampalataya dahil pinanalangin kita, hindi ka gumaling. O ikaw may kulang sa pananampalataya dahil hindi ka gumaling. Ay siguro hindi na tayo pupunta sa ganung punto, kundi atin na lamang hayaan ng Diyos ay maging Diyos. At kung anong kanyang panukala, ay di tayo magpasakop. Pero sa antiyak, kung hindi man gumaling ngayon sa pisikal na karamdaman, ay tiyak na mayroong kagalingan ibibigay ang Panginoon, pero iyon ay sa pagbabagong buhay o sa pagdating natin Panginoon, na kung saan ang lahat ng sakit ay kanya nang aalisin. So kailangan din natin, Pastor, na manampalataya na tayo ay pagagalingin ng Panginoon, pero kung hindi man tayo pagalingin ng Panginoon ngayon, ay alam natin ang kagalingan na ibibigay niya sa kanyang muling pagbabalik. Okay. Pastor, dito sa ating pag-aaral ay meron pang binabanggit na kailan ba natin tatanggapin ang buhay na walang hanggan? Sa aking pag-aaral, Pastor, yung palang susing talata natin na pinag-aralan kanina sa Juan 3:16. Siguro, simulan natin sa 15. Pastor, sapagkat naroon din ang buhay na walang hanggan. Okay, tingnan natin. Sa Juan Kapitulo 3, talatang 15 at talatang 16. Okay. Upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yung aking katanungan kanina, Pastor, ay kailan ba natin tatanggapin ang buhay na walang hanggan? Ito ba ay pagdating ng ating Panginoong Hesus? O ngayon pa lamang ay pwede na nating i-claim ang buhay na walang hanggan? Ang sabi, ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi mo, kailan tatanggapin? Kailan? Ay diyan sa talatang yan, ay pinabanggit na pag nanampalataya ka, tatanggapin mo na. Ay ngayon, nanampalataya, halimbawa, ako ngayon, ay sa hinaharap ko pa ba tatanggapin yung buhay na walang hanggan? Ang aking sagot diyan, Pastor, sa oras manampalataya ka, magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Opo, iyan nyo po yung ating maring isipin kagad, ano? Pero ito naman yung katanungan ng mga tao. Ay kung may buhay na walang hanggan ka na, ay bakit mamamatay ka pa? Yan, Pastor, ang dapat nating liwanagin. Kasi kapag pinag-aralan natin yung eternal life, ay may mas malalim na kahulugan. Ang kahulugan ng eternal life ay higit kaysa roon sa haba ng buhay. It means more than the duration of life. Hindi yun buhay na walang katapusan lamang ang kahulugan. Nangangahulugan din ang eternal life ng paraan ng buhay. Ang eternal life ay uri ng buhay. Tatanggapin mo na yon. Ibig sabihin, mag-iiba na ang iyong buhay sapagkat may dati kang buhay at ikaw ay mapasok sa
panibagong buhay. Yun ang eternal life. So, huwag nating paliitin ang kahulugan ng eternal life. Ng eternal life ay walang katapusang buhay. Mhm. Totoo rin yun, pero higit sa roon ang kahulugan. Pag tinanggap na natin ang kaligtasan, yun ay buhay na walang hanggan, na ang kahulugan ay buhay na malusog, buhay na banal, at buhay na masaya. Aha. Yun ang mga may kaligtasan. Tayo ba'y masaya ngayon? Do you have a blessed life, satisfying life, rewarding life, healthy, happy, holy life? Yun po ang kahulugan ng magkakaroon ka nito. Hindi ibig sabihin lang yung hindi ka mamamatay. Yan, hindi ang ibig sabihin. Hindi Isang ka aspeto mamamatay. yun. Oo. Pwede ba natin sabihin din, Pastor, na yung lubos na kaganapan ng everlasting life ay doon na lamang sa pagdating ng ating Panginoon na ibibigay niya sa atin yung buhay na hindi na kailanman mamamatay. Hindi na kailangan mamamatay. Okay. Okay, so ibig sabihin, doon ang lubos na kaganapan. Pero ngayon pa lamang ay tinanggap mo na. Tinanggap mo na. So siguro pwede natin sabihin na para bang halimbawa ay bumili ako ng lupa, ay hawak ko na yung titulo. Pero yung lupa ay malayo. Pero hawak ko ng titulo, assurance ito na akin na yon. Iyon na. Yung pananampalataya ko sa aking Panginoon Sus ay para bagang hinawakan ko na yung titulo. Ako'y meron na ngayong pag-aari ko na ito ngayon. Nasa akin ang everlasting life. Pero yung kaganapan nito, lubos na kaganapan ay kapag binago na ng Panginoon ang aking katawan at doon na niya winakasan ang lahat ng kasalanan. Nasa iyo na. Oo. Pero maliban doon, ay ngayon pa lamang din, kagaya ng binanggit mo na, enjoying ko na yung everlasting life na yung buhay na puno ng kapayapaan kay Kristo, puno ng may kabanalan, katiwasayan. Yan. Puno ng Mararanasan mo na yan. kagalakan sa presensya ng Panginoon. Ito yung mga bahagi ng everlasting life. Mas malalim na kahulugan ng buhay na walang hanggan. Kasi, pinalaya ka na nga eh. Ibig sabihin, wala ka ng mga alalahanin, wala ka ng mga kabalisahan. Yung mga taong nagagalit sa iyo, napapatawad mo na. Ay di, ang buhay mo ay maaliwalas, matiwasay, mapayapa, masaya. Kaya mga mananampalataya, masasayang tao yan, Pastor. Pero yung mga taong nag-iisip na ako ba ay maliligtas, napakasama ko, napakabigat ng kalagayan ng mga tao. Nag-aalinlangan pa kung sila iligtas na o hindi pa. Yan, oo. Pero yung mga taong nanampalataya na, yung mga tayo, kita mo, sila ay mahirap man o mayaman dito sa lupa, sila ay satisfied sa kanilang buhay. Naalala ko yung karanasan ni Job, nagkaroon siya ng mga sakit sa balat. Ay kanya ipinahayag talaga yung pananampalatayang kung mamatay man siya, ay makikita niyang sa huling kapanahonan ay kanyang makikita ng kanyang sariling mata ang kanyang manlalalang. So nandoon yung lubos na pagtitiwala, lubos na pag-asa sa kaligtasang ibinigay ng Panginoon. Bagamat mamatay sa lupang ito, pero sa takdang panahon ay ibabangon tayo at doon natin lubos na tatanggapin ang buhay na walang hanggan. Okay, Pastor, maraming salamat. Binanggit din sa ating pag-aaral yung metaphor ng tinapay ng buhay. Na dito tinutukoy ang ating Panginoon siyang tinapay ng buhay. So paano ba ito, ano ba ang magagawa ng metaporyang ito sa ating mga buhay? Paano natin mapapakinabangan ang sinabi ng ating Panginoon na siya ang tinapay ng buhay? Doon sa karanasan ng mga Israelitas, ay sila'y meron ding tinanggap na tinapay. Ang tawag doon ay mana. Ayun ay may kahulugan. Sa ating kapanahunan ay hindi yung mana, kundi yung buhay na mana, living bread. Kaya si Jesus ang tinapay ng buhay. At ito ay maaari nating i-interpret na ito yung kanyang buhay, ito yung kanyang ministeryo, ito yung kanyang turo, ito yung mga salita niya. At malibang wala siya, walang satisfaction ang ating kalagayan. Ibig sabihin siguro, Pastor, nito,
kung walang ating Panginoong Hesus, edi mawawala rin ang kaligtasan. Kaya Oo, tayo ay wala. kailangan tuloy-tuloy na kumakain ng tinapay ng buhay. Oo, Na dapat ito yung tuloy-tuloy. sustenance natin. Kumbaga sa ating pangatawan, ay kumain ka na ngayon, pero hindi ibig sabihin hindi ka minsan lang yon. Hindi. Tuloy-tuloy ang pagkain natin. No? Araw-araw tuloy-tuloy tayong kumakain na sapagkat tayo ay nasa malusog ng pangatawan, ay hindi ibig sabihin, malusog ka na ngayon, tama na. Hindi. Malusog ako ngayon, pero bukas ay kakain ako muli ng panibagong tinapay, tuloy-tuloy. At ganito rin ang kaligtasan natin. Tayo tuloy-tuloy na sa Panginoon. Tayo ay niligtasan ng Panginoon, pero kailangan ay patuloy natin maging karanasan ang ating Panginoon. Ito yung nangangahulugan ni Pastor ng kaisipang ang kaligtasan ay maaari ring mawala. Ang kaligtas, meron kasi mga nagsasabi na minsan iniligtas ka, wala ka na magagawa, talagang ligtas ka na. Talagang ligtas ka na. Ay, Once save, always save. Narinig ko nga yan. Pero kung ating pag-aaralan ng diwa ng kabuuan ng kasulatan, ang kaligtasan ay maaaring mawala. Kapag ka tayo napalayo sa Panginoon, tayo mapapahamak. So kaya nga binanggit natin Panginoon Jesus kanina, pinag-aralan natin, nandoon yung mga pagpupumilit na tuloy-tuloy tayo. At dito naman ay tayo araw-araw kumain ng tinapay ng buhay. Tinapay ng buhay. Ang ibig sabihin, araw-araw maging bahagi natin ng ating Panginoon. Dahil kung makakaligtaan natin ng Panginoon, ang kaligtasan ay maaaring mawala. Tayo hindi mga ligtas na. Pero kapag ka tayo ay nakalimot sa Diyos, kapag ka tayo ay humiwalay sa Kanya, kapag ka tayo bumalik sa buhay ng sanlibutan, ay mawawala ang kaligtasan ito. Kaya tayo mapakalaga na ang kaligtasan ay ito ibinigay na sa atin, pero panatilihin natin tayo ay ligtas at gawin natin yung bahagi natin na tayo araw-araw ay nakikristo, araw-araw ay lumakad kasama niya hanggang sa dumating ang sandali na ganap na tayong babaguhin at bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Pastor, maraming salamat po sa iyong naging bahagi. Mga minamahal ng mga kaibigan, sana po ay sa pamamagitan ng pag-aral na ito ay kayo po ay nagkaroon ng lalo pang malawak na pagkaunawa tungkol sa kaligtasang hinahangad ng Diyos na tuloy-tuloy nating maging karanasan. Sa ating po pagtatapos, tayo po ay minsan pang dumako sa ating closing prayer. Mahal namin Diyos na nasa langit, maraming salamat sa plano ng kaligtasan. Nakita namin kung paano ang aming Panginoon Jesus ay gumawa ng kanyang bahagi. Ang banal na Espiritu ay gumawa rin ng kanyang bahagi upang akayin kami na makilos ang aming mga pusong hanapin namin ang kaligtasan at ang kami lumapit sa aming Panginoong Hesus at kilalanin siya ang aming tagapagligtas, siya ang aming Panginoon at kayo ang aming Diyos. Kiniklaim po namin Panginoon ang pananampalataya namin ay inakay na kami po Panginoon ay magtamo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Mangyari pong muli ang Diyos, anuman ang aming kalagayang espiritual, anuman ang aming sasapitin pang mga sapalaran sa sanlibutan ito, mangyari lamang po Panginoon. Ingatan po ninyo kami. Tiyakin po ninyo, O Diyos, ang aming kaligtasang hindi kami mawawaglit sa inyo, kundi sa araw-araw, lumakad kami kasama ng aming Panginoon. Lumakad kami na ang banal Espiritu ang nagbibigay sa amin ng kapangyarihang magtagumpay hanggang dumating ang sandali, O Diyos, kami makauwi na sa inyong pinagpalang tahanan. Muli po, Panginoon, ang aming pamanig. Pagpalain po ninyo ang lahat namin mga taga-subaybay. Papagyamanin po sila, Ama, sa katiyakan ng inyong pag-ibig at kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po mga minamahal namin mga kaibigan, maraming salamat po na kami nyo sinamahan dito sa ating programang Oras ng Pag-aaral. At sana po sa darating na linggo, samahan po nyo kaming muli at hayaan po ninyo ang masaganang basbas ng Diyos managana po sa ating lahat. God bless you all. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn
connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. For today's Hidden Treasure, we will take a closer look at a lamb. You see, the idea of a lamb is very important in the Gospel according to John. But what was so significant about a lamb? Well, when we look at John chapter 13, we read about the Last Supper that Jesus had with his disciples. We often think about the Last Supper as the Passover meal. But if we carefully read the Gospel of John, we'll see that that's not the case. You see, during the Passover meal, the centerpiece of the meal was a lamb. And the Passover lamb could only be eaten if it was slaughtered in the temple at the very same day of the Passover meal. Yet, in his Gospel, John seems to go out of his way to let all of us know that Jesus and his disciples did not eat lamb during their Last Supper. Let's take a closer look together. John 18:28 clearly states that the Jewish leaders led Jesus from Caiaphas to the Praetorium, but they themselves did not go into the Praetorium, lest that they should be defiled, but that they might eat the Passover. So, this would mean that the supper that Jesus and his disciples had took place before the Passover meal. We get further confirmation of this in John chapter 13 verse 1, which states that the Last Supper took place just before the Passover festival. This leads us to a very important question. So what? Why does it matter that Jesus and his disciples did not eat lamb for their last dinner, and why does John go out of his way to make sure we know that? Is John trying to say that Jesus was a vegetarian? Definitely not. The reason for making this point is so much bigger and so much more important. We see the reason why the very next day after the Last Supper, Jesus is crucified at midday. It was the very same time of the day when most scholars believe the Passover lambs were slaughtered in the temple. John tells us that Jesus and his disciples did not have lamb at their Last Supper because Jesus is the Lamb. He is the fulfillment of the Passover. Just as John's Gospel states in the very first chapter, Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. And that's today's Hidden Treasure.